I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout po sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters. Nako, sa mamamayang Pilipino of course, no? So mayroon tayo mga kababayan na upload update video sa inyong lahat na this is very good news for everybody. Yan po ay pinangunahan po ng ating mahal na Pangulo ang groundbreaking sa pesto ng pambansang pabahay dyan sa Bacoor, Cavite, mga kababayan, no? So hindi lang po yan, kundi ay pinangunahan niya po ang pagbibigay ng certificate para sa mga beneficiaries sa 660 na unit, no, ng pambansang pabahay sa Bacoor din. Siyam na building siya guys, na tagpa 5 floors. So napakaganda ang gusali ng pambansang pabahay ng gobyerno, na napakaswerte mga Kabitenyo at saka yung mga ibang beneficiaries. Nako, mapapasana all ka lang talaga mga kababayan. So nakikita nyo ngayon mga kababayan, katulad ng sinasabi natin, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang groundbreaking, yung dalawang buildings na gagawin pa. Yan po ay ang phase 2 buildings dyan po sa Bacoor, no? So napakaganda ito. Alam nyo guys, kahit hindi man tayo nakatanggap ng mga pambansang pabahay na yan, ay talaga naman nakaka-overwhelm. Masaya tayo para sa ating mga kababayan. Yan guys, yung mga beneficiaries na yan, yung talagang walang as-in bahay, no? Piling-pili na yan guys, no, ng mga LGUs na talagang inaalam po nila, sinuri nila mabuti yung mga pamilya na talagang wala silang bahay. Lalo na guys, no, sa squatter area. Diyan na po sila nilagay ng ating gobyerno. Nako, swerte nyo naman para kayo nakatira sa malalaking condominium sa Makati. Actually guys, napakaganda yung buildings, no? Talagang ganda. Mamaya makikita nyo. So wow, sana all. Courtesy po ng RTBN ito. Siyempre guys, nandyan po si Senator Cynthia Villar, Senator Tolentino, at Senator Mark Villar, at si Senator Bong Revilla, no? At ang secretary ng DHSUD, Secretary Acosar, at General Manager ng Housing Project, si Mr. Tan, no? Itong mataba. Nako, alam nyo guys, yung pambansang pabahay ni Pangulong Marcos Jr., hindi yan guys, basta-basta, di kalidad po yan. Alam nyo naman ang Pangulo, pag nagbigay ng direktiba, gusto niya yung talagang konkreto na mga materyales, mga besya, hindi pwede sa kanya yung mga cheap na mga materials. Ganyan kagaling ang Pangulo. Alam nyo kasi, itong mga pambansang pabahay ng kanyang ama, hanggang ngayon buhay pa. Yung tinatawag na bless ng siyempre ang kanyang nanay, si First Lady Imelda Marcos, ay buhay na buhay pa guys, sa totoo lang. At sana yung mga nakatira naman pa-renovate nyo naman, di ba? Sayang naman yung mga bahay na binigay sa inyo kung pinabayaan nyo. Hanggang ngayon mga kababayan, buhay pa. Actually sa Naik, Cavite, nagkaroon po ng pag-distribute ng certificate nung last 2023, dyan po sa Naik, Cavite mga kababayan, 30 na bahay po yun. Pero yun, hindi siya building. Flat siya, no? 30,000 units. Nako, ang dami yun guys, no? Na lahat yun nalagyan ng may tao na po lahat. So, nakakatuwa. Napakaswerte yung mga nabigyan. At hindi lang yan guys, sabi nga ng Pangulo ay lalagyan niya po ng mga schools, palengke, simbahan. So, di ba ang ganda? Alam na alam ng Pangulo kung ano ang kanyang gagawin, no? Ang pangangailangan ng mamayang Pilipino. Saan kayo banda niyan? Saan kayo nakakita ng ganyang klaseng Pangulo, no? Alam na alam niyo kung saan banda, kung anong klaseng
pangangailangan ng Pilipino, kung nalalayuan sila sa palengke. Kaya ilalapit niya ang palengke dyan sa mga pambansang pabahay. Sinabi niya na po yan, mga kababayan. So, tunghayan natin mga kababayan ang kanyang pagbibigay ng certificate at ang kanyang speech, no? At siyempre, tunghayan natin ang pag-inspect nyo ng mga bawat yung mga bawat kwarto, no? Titingnan niya. Ang ganda kaya ang kwarto niyan. Sa totoo lang, napakaganda, guys. Panoorin po natin, okay? Ayan, no, tingnan nyo. Tingnan nyo mga kababayan, no? Kung gaano kaganda yung lugar na yan, no? Fresh air, oh. Wow. Wow na wow. Oh. Tapos lahat kayo magkasundo dapat, tanim ng gulay sa likuran kung pwedeng taniman dyan sa may space area nyo. Uy, ang ganda guys, oh. Diba? Ganda. Naloka ako. Sana all. Diba nakakatuwa? Natural guys, nataas ang tila yung mga anti-Marcos pero wag kayo makikinabang ang mga yan. Well, sasabihin po natin, ang mga kabitin nyo talaga ay talagang malakas ang Marcos dyan. Nung last election, talagang bongga. Majority talaga guys, talagang landslide siya sa Cavite. No? Pero I'm not saying all. There's a few Caviteños are not pro-Marcos. Some are pro-Duterte, ganun. No? Pero wag kayo guys, And of course, Dilawan, ganun. Pero wag kayo nakikinabang din po sila. Diba? Sa akin makikita, pero kung makapagbati ko sa Pangulo, wagas. Diba? Mga anti-Marcos, tama ako. Huwag yung sabihin, hindi kayo nakakatanggap ng ganyan. Siyempre, yung mga ilaw, tubig, ay babayaran nyo. Alangan iasa nyo pa sa gobyerno, diba? So, napakaswerte nyo talaga. Mapapasana all ka lang wish ko lang magkaroon ng isang unit, char. Dito sa amin talaga, no? Sana, ganda ng bahay talaga, as in. Wish ko lang talaga, real talk ako guys, Sana, wish ko lang. Nandyan si, si Senator Cynthia Villar, kasama din. Napakaswerte. Ang daming puno. Tingnan nyo naman, mga kababayan, kung gaano kaganda yan, no? Yung lugar na yan, no? Sa Bacoor, Cavite yan, no? Malawak ang Cavite, actually, ganda, Tingnan nyo naman. See? Wow. Hindi ko, tunghayan po natin ang kanyang speech, guys, Kaya po ako nagsasalita, kumbaga, inanok off ko yung kasi puro music po yan, music. Tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo sa gilid, guys, magtanim kayo ng saging. Basta yung mga puno, yung pakinabangan nyo. Tapos kung may space, gulay, kamatis, talong, kahit ilang yan kahit mga ilang square lang yan Taniman nyo lang ng gulay, masipag lang kayo guys, hindi nyo makakatipid kayo talaga as in. Tingnan nyo mga kababayan, yung sa loob ng kwarto, yung isang kwarto. 'Di ba ang ganda? Kung i-maintain yung kalinisan sa loob, maganda. Malamang guys, maliwalas ang loob ng inyong bahay, Ganda. Dapat siguro yung mga anak, 3 anak, pwede na yan dyan. Huwag naman 10. Hindi na kayo kasya dyan, So, ang ganda. Kompleto na yan, guys. May CR. Diba? Wow. Ganda ng kwarto, guys, may, kitchen, paglutuan. May banyo, ayan, siyempre. Ganda. Yung mga naka-white, actually, yan po yung mga beneficiary, yung mga nakalagay ng bagong lipunan. Ayan sila yan ang makakatanggap Kadami kaya yan. 660 units, sabi mo. 600
60 units, biro mo, ilang beneficiaries ang makakatanggap niyan. Malapit ang malapit ang loob ni Pangulong Marcos Jr. sa mga taga Cavite. Kasi nung senador pa si Pangulong Marcos Jr., siya po ang isa sa pumirma na walang sabi-sabi na gagawing city ang Cavite, no? So walang kuda-kuda talaga, basta pirma na sa kaagad. Kaya malapit ang loob niya sa Cavite talaga, as in. Kaya naman talaga binuto siya ng mga taga-Caviteño, no? Majority guys, but katulad yung sinasabi ko, mayroong mga Caviteño na anti-Marcos din. Pero wag kayo, nakikinabang din sila. Hindi kayo naloka. Kadami niya, no? Swerte, mga besya. Oh, ganda. Ay, naku, sana all. O, diba? Sana alagaan nyo yan. Ganda, oh. Building, oh, diba? Oh, wow. Oh. Ang ibig ko sabihin guys, yung bawat paligid niyan, 'di ba, ikot 'yan, no? Dapat ang bawat beneficiaries, yung mga nakatira diyan, tanimin niyo ng puno yung sa may gilid, yung hangganan ba? No, para maganda. Para mayroon kayong silungan pagdating ng araw. O yung mangga, tapos avocado, niyog, saging, o 'di ba? Tapos taniman niyo yung gulay, yung mayroong space diyan sa likod. Naku, para mapanatiling maganda yung lugar nyo. Oh, talagang kumpleto guys, yung kuryente, nakahilera. Yung kontador ng kuryente, di ba? Ay wow, sana all. Ganda talaga, Talagang talagang condominium ang dating, Di kayo naloka. Gusto ko yan. Uy, malawak din ang Cavite. At doon sa Naik, yung pambansang pabahay doon, flat naman yun guys. Ganda. Maraming nagtatanong, sasabihin nila po, bakit dumadami po yung squatter area, no? Sa Maynila, at saan-saan. Kasi yung iba, mga kababayan, yung mga taga-probinsya, pumupunta ng Maynila, nagsasapalaran, no? Pero kung tutuusin guys, no? Kung maganda naman ang buhay mo sa probinsya, bakit kailangan mo pumunta sa Maynila, no? Kasi kung pumunta kayo ng Manila, wala ka namang sapat na, kumbaga, diploma. Ika nga, college degree, diploma, ganon. Medyo mahirapan ka talaga maghanap ng trabaho. Pero pag tapos ka sa pag-aaral with diploma, nako, mabilis lang. Kaya yung iba guys, nakipagsiksikan sa Maynila. Kahit saan lugar. Kaya yun, kaya nagkakaroon ng squatter area. Lumulubo ang mga tao sa Maynila. Kaya yung mahirap sa atin. No? Pumupunta tayo sa Maynila, wala naman tayong mga kamag-anak, wala naman tayong trabaho na sapat. So, hindi na natin kailangan dapat pumunta sa Maynila. Doon na lang tayo mag-stay sa probinsya, mas maganda doon. No? Kaya, well, anyway, wala tayong magagawa, ganun talaga. So, dahil dyan, yung mga galing sa probinsya, nagkaroon ng bahay. Kung nakatira sa squatter, yung talagang walang bahay, as in. O, yan, no? Siguro naman, guys, no, malapit yan sa market. Kasi maganda, talagang condominium ang dating, Tingnan nyo yung nasa loob, nakita nyo? O, kung 3 anak nyo, double deck na lang. Ganda, Inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pagkakaloob ng Certificates of Eligibility for Unit Award sa ating 10 beneficiaries na kumakatawan sa 660 pamilya. Ang ating mahal na Pangulo ay sasamahan ni Secretary Acuzar, General Manager Tai, Representative Mercado Revilla at Mayor Revilla.
Tinatawag. So yun mga kababayan, hindi ko ipaparinig kasi music naman yan, So ayan, magdi-distribute na ng certificate ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. sa mga beneficiaries. Actually guys, yung iba nauna na kasi napakadami po yan, no? So 10 lang ang ipinakita, but actually the rest tapos na. So wow, nakakataba ng puso talaga, no? Kahit hindi po ikaw ang nakatanggap, pag ang sinusuportahan mo ng Pangulo ay talaga naman ang puso niya ay para sa Pilipino, talagang wala kang masabi. Natatawa si Pangulong Marcos dyan kasi bakla pala. Ay, bakla. Swerte ng mga bading. Wow. Saan kayo makakita niyan guys? Makakatanggap kayo ng bahay? Hindi mo akalain. No? Wow, sa mga taga Bacoor na mga beneficiaries, congratulations sa inyo naman. Naku, wish ko lang talaga makakuha ako ng isang unit dito sa amin, char. Wish lang naman guys. Malay mo, di ba? Hindi natin alam. Napakaswerte nyo talaga. Pag ang swerte talaga ay binigay, hindi mo talaga mapigilan yan guys. Galing naman. Ako'y natutuwa, no? So, congratulations sa inyong lahat once again, sa ating mahal na Pangulo, sa mga staff, kay Secretary Acosar, nako, yung General Manager ng NHA, si Tan, kasi yung NHA, sila yung may hawak, mga kababayan, sa pambansang pabahay ni Pangulong Marcos Jr. Yung mga bahay na pinagawa ng NHA mula noong 2018, yung mga iba sa iba. Talagang dekalidad actually, no? Marami silang napagawang bahay. Matagal na yan. Pero dahil nga yan, sila po ang humawak, no? Ang pambansang pabahay. Kasi dekalidad ang kanilang guys, yung mga materials. Ayun, alinsunod sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. So, yun guys, tunghayan po natin ang speech ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. No? Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acosar, ang anak ng Cavite na ngayon ay nasa Senado, Senator Bong Revilla. Andito rin po ang ating mga ibang na butihing senador. Nandito po si Senator Cynthia Villar, si Senator Mark Villar, Francis Tolentino, nandito po lahat. At inaalala nila masyado ang lungsod ng Bacoor. At kaya naman, napakagandang araw ito at nabubuksan na natin ang mga ibang proyekto. The Cavite 2nd District Representative na inyong dating alkalde, Lani Mercado Revilla. Ito yung pagka pinapakilala ko, lahat humihiyaw. At hindi lang babae, Cavite Provincial Governor John Vic Remulla. Paano ba ginagawa? Gusto ko rin yung pagkilala sa akin. Ganda din yung pagbate. Ang ating mayor, kasalukuyang mayor ng Bacoor, Mayor Strike Revilla. Mukhang nagatungan ninyo na gusto yung ating crowd. Ang NHA General Manager Joe Bentay. Dapat kakantahan natin yan ng happy birthday at malapit na yung birthday niya. Pero baliktad ang ating NHA Administrator, imbis na siyang tumatanggap ng regalo, siyang nagdadala ng regalo. Lahat ng mga benepisyaryo ng pabahay ng gobyerno, mga kasama ko sa pamahalaan, mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Lubos po akong nagagala na muling maparito sa lalawigan ng Cavite
para sa isang na namang halagang proyektong pabahay ng ating pamahalaan. Ngayon po, ngayon lamang ay malugod ko pong binabati ang mga mahigit na 600 benepisyaryong kasama natin para sa sinayaan ang amin na siyam na gusali ng Phase 1 ng Syudad Kaunlaran Housing Project. Ang Syudad Kaunlaran Phase 1 ay binubuo ng siyam na low-rise na building, kagaya nitong nakikita natin natapos na may 5 palapag. Aabot sa 540 pamilya ang mabibiyayaan ng mga pabahay na ito. Ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng NHA, ng local government, ang pamahalaan ng Bacoor, iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ay kasama rin natin. Ito ay upang makapaghatid ng ginhawa para sa mga kabitenyong apektado ng writ of continuing mandamus ng Supreme Court sa paglilinis ng Manila Bay at paglilikas ng mga pamilyang nakatira sa baybayang ito. Bilang agarang tugon, pinabilis po natin ang kanilang relokasyon sa bagong pabahay na ligtas, di kalidad, komportable at may maayos na pamayanan. Sa katunayan po, tayo ay nagsagawa rin tayo kanina ng groundbreaking para naman doon sa susunod na itatayo na 2 gusaling itatayo ng Phase 2 sa Syudad Kaunlaran. Dagdag ng 120 pamilya ang makikinabang dito. Hinihikayat ko po ang ating mga benepisyaryo na pagtibayin ang pakikipagtulungan sa ating pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kasaganahan sa komunidad ng ating binubuo. Nitong 2023, umabot sa mahigit na 80,000 pabahay ang naitayo ng NHA sa buong bansa. Sa kasalukuyan, ang NHA ay patuloy na nagsisikap pabahay sa mga mas maraming Pilipino pa na nangangailangan ng kanilang titirahan. Isama pa rin natin ang mahigit 700 milyong piso na ipamahagi sa pamamagitan ng Emergency Housing Assistance Program. Wow. Sa may 150,000 pamilya na naapektuhan ng kalamidad tulad ng sunog, ng baha, lindol at bagyo. Wow. Hangarin po ng inyong pamahalaan na panatilihing may sapat na pondo upang mapunan ang pangangailangang pabahay ng nakakarami. Tuloy-tuloy po ang NHA sa pagbuo at pagtutupad ng programang pabahay para sa pamilyang Pilipino. Galing. Sa tulong at pakikipag-ugnayan ng DHSUD sa pamumuna ni Secretary Jerry Acusar, ay ito'y tuloy-tuloy at hindi namin titigilan. Tunay nga po na ang ating pagdalo sa mahalagang okasyon na tulad dito ay sumisimbolo ng aking pangako sa sambayanan na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng bagong bahay tungo sa bagong buhay. Yay! Itong Syudad Kaunlaran ay puno ng bagong pag-asa. Hindi lamang para sa mga benepisyaryo, ngunit para sa lahat ng makakakita ng tagumpay ng proyektong ito. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga benepisyaryo na gamitin ang biyayang ito upang mapaunlad ang inyong mga buhay at matiyak ang magandang kinabukasan para sa inyo at para sa mga pamilya ninyo. Sigurado po ako na ang Syudad Kaunlaran at iba pang mga proyektong pabahay ng pamahalaan ay magiging daan natin tungo sa bagong Pilipinas na karapat-dapat para sa lahat ng ating mga mamamayan. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Happy New Year po. Magandang umaga po sa inyo lahat. So yun mga kababayan, narinig nyo yun? Kasi ang target kasi ng Pangulo hanggang sa kanyang termino 2028 ay 6 million na pabahay po yun. So ang target niya every year is 1 million. So ganun pa man mga kababayan, nakaka-overwhelm katulad ng sinasabi ko. So
antabayanan po natin, susundan po natin ang mga pambansang pabahay ni Pangulong Marcos Jr. at i-updates po natin dito. At syempre guys, yung mga magagandang programa niya, nung mga malalaking projects, of course, kailangan po natin i-update yan para naman may updates ang ating mga kababayan, no? So, sa mga anti-Marcos, congratulations at nagkaroon po kayo ng mga bahay. See you guys on my next upload video. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga live update video. Bye, 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 and baboos! God bless Philippines!